Hindi raw ikinukonsidera na tawaging war on drugs ang laban ngayon kontra droga ng Administrasyong Marcos ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Remulla, kapag sinabing war on drugs, may mga casualty, bagay na iniiwasan ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang report. Ang lagi pinapabandakan ay war on drugs. Ayoko po gamitin ng salitang war on drugs kasi ang war on drugs may casualty. Ito binigyang diin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nitong Martes at iginiit na isang coordinated campaign na nagbibigay prioridad sa mga legal na proseso at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya matapos sunugin ang higit sa 1 toneladang droga sa Cavite. Ayon kay Remulla, hindi niya nais tawagin itong war on drugs dahil sa naging pagpapatupad nito sa nakaraang administrasyon kung saan ang naging bunga ng naturang gyera ay may mga pagkamatay o casualties. Alam natin na marami na apektuhan sa ating mga lansangan. Pero ang war on drugs ay maraming ikinamatay. Ngayon, hindi namin tinatawag itong war on drugs. It is a campaign against the illegal drugs. Sinaksihan ni Remulla at Philippine Drug Enforcement Agency sa Integrated Waste Management Facilities sa Barangay Aguado, 13 Martires City, Cavite ngayong araw ang distraction o pagsunog ng 1.136 na tonelada ng iligal na droga at mga controlled substances na nagkakahalaga ng 4.56 billion pesos na nakumpiska sa mga kamakailang operasyon sa buong bansa. Ang kontrabando na isinalang sa isang thermal decomposition chamber ay kinabibilangan ng higit sa 500 kilo ng shabu, 400 kilo ng marijuana, 170 na kilo ng cocaine at 1.66 kilo ng ecstasy. Yung war on drugs, maraming namatay. Sa campaign ng illegal drugs, sisigurado namin na ang proseso, ang batas, ang siyang nakasaad sa ating mga libro ng batas sa Pilipinas ay ating sinusunod. Binigyang din ni Remulla na ang pagsira sa mga ito ay sumunod sa mahigpit na mga legal na pamamaraan kabilang ang otorisasyon mula sa korte matapos iharap ang mga naturang item bilang ebidensya sa mga kasong nadesisyonan. Kasama ring sinira ang mahigit sa 43,000 grams ng marijuana o kush at higit 102,000 na gramo ng cocaine na narecover sa mga baybayin ng Palawan sa pagitan ng huling bahagi ng nakaraang taon at simula ng taong ito. Ang aktibidad ay sinaksihan ng mga kinatawan ng DOJ, NGO, media at mga lokal na opisyal ng barangay na nagpapakita ng pangako ng pamahalaan sa transparency, pananagutan at due process. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.